James chapter 3. Mga kapatid, hindi pwedeng marami sa inyo ang maging teacher. Kasi alam nyo na mas mahigpit ang pagja-judge sa ating mga nagtuturo. Lahat tayo madalas magkamali. Pero kung never nagkakamali ang isang tao sa sinasabi niya, perfect siya at kaya niyang kontrolin ang buo niyang pagkatao. Kapag naglalagyan natin ng renda, ang bibig ng kabayo, napapasunod at napapapunta natin ito kahit saan natin gusto. O kaya, isipin niyo ang barko, ang laki nun, at kailangan ng malakas na hangin para itulak yun. Pero nakokontrol yun ng isang napakaliit na timon. Kaya napapapunta ng kapitan ang barko kahit saan niya gusto. So, ganun din ang dila. Maliit ito, pero sobra kung magyabang. Isipin nyo na lang kung gaano kalaking gubat ang kayang sunugin ng maliit na apoy. Para ding apoy ang dila. Isang mundo na puno ng kasamaan na nasa katawan natin. Dinudumihan nito ang buo nating pagkatao. Galing sa impyerno ang apoy nito at sinusunog nito ang buong buhay natin. Kayang paamuhin at napaamo na nga ng tao ang lahat ng mga mababangis na hayop, mga ibon, mga hayop na gumagapang at mga isda. Pero wala pang nakapagpaamo sa dila. Masama ito at hindi makontrol, puno ng nakamamatay na lason. Ginagamit natin ito para magpasalamat sa ating Panginoon at Ama. Tapos ginagamit din natin ito para sumpain ng ibang tao na create na kagaya ng Diyos. Sa isang bibig lang nanggagaling ang pagpapasalamat at pagsusumpa. Grabe mga kapatid, hindi dapat ganyan. Pwede bang lumabas ang tubig alat at tubig tabang galing sa isang bukal? Mga kapatid, ang fig tree, hindi ito pwedeng magbunga ng olives. Ang puno ng ubas, hindi pwedeng magbunga ng figs. Lalong hindi pwedeng parehas na lumabas ang tubig alat at tubig tabang sa iisang bukal. Meron ba sa inyong matalino at nakakaintindi? Patunayan niyo yan sa mabuti niyong pamumuhay. Ipakita niyo sa mga ginagawa niyo na humble at matalino kayo. Pero kung sa puso niyo bitter kayo, naiinggit, at puno ng mga selfish na ambisyon, huwag kayong magyabang o magmalaki para pagtakpan ang katotohanan. Yang ganyang karunungan, hindi yan galing sa langit. Galing yan sa mundo. Hindi yan sa Diyos, sa demonyo yan. Kasi kung saan may inggitan at pansariling ambisyon, nandun ang gulo at lahat ng klase ng masamang gawain. Pero ang karunungan na galing sa Diyos, una sa lahat, pure. Nakikipagkasundo sa lahat, mabait, pinagbibigyan ng iba, sobrang maawain at nagbubunga ng mabubuting gawa, at hindi unfair o plastic. Hustisya ang aanihin ng taong nagtatanim ng kapayapaan.